Hi guys! Ngayon naman ay samahan nyo kami dahil kami ay luluwas papunta sa Batangas City kung saan nagpapacheck up si Bebe. 3:20 pa lamang ng madaling araw, malamig ang paligid at napakadilim pa sa labas pero kaming mag-anak ay nakapagliguan na dahil ngayon nga ay luluwas uli kami para mag-follow up sa schedule ng operasyon ng aming Bebe. Mahaba-haba din naman ang biyahe mula dito sa amin sa Sariaya, Quezon hanggang sa Batangas City. Kaya naman, kumain muna kami. At habang si Daddy nga ay busy sa pag-aabang ng bus, kami naman ni Bebe ay tamang tambay lang muna dito sa Gedli. Hindi ko nga agad na malayan na kaya pala nananahimik ang isang bata ay nagsasamting pala. Kung kailan pa naman nandito na kami sa labasan at anytime ay pwede nang dumating ang bus saka pa naman nagkaganayan. Ay bueno, isa yan sa mga bagay na hindi talaga maiiwasan kapag meron tayong mga chikiting. At eto na nga ang bus, pinara na ni Daddy at sumakay na kami. Dito na lang kami magkakagulo kung papaano namin papalitan ng diaper ang batang ito. Mabuti na nga lamang at maluwag ang bus, kakaunti pa ang pasahero kaya naman hindi kami masyadong nahirapan sa pagpapalit ng diaper. Unti-unti na nga lumiliwanag ang paligid pagdating namin dito sa bandang San Juan kaya kitang-kita namin na napakakapal ng fog. Bandang 7:00 nga ng umaga ay nakarating na kami dito sa Balagtas at mula nga dito ay sasakay naman kami ng jeep. 15 to 20 minutes ang itatakbo ng jeep hanggang Kapitolyo. Tamang-tama lamang ang oras na ito dahil hindi pa rush hour at wala ngayong pasok ang mga estudyante kaya hindi namin kailangan makipagsiksikan sa jeep. At nandito na nga kami sa Kapitolyo, mula dito ay lalakarin namin ng 3 kanto. Tamang-tama naman at may sikat ang araw, makakapag-inat-inat din kami sa haba ng aming ibiniyahe kaya naglakad-lakad na lang kami kaysa sa sumakay ng tricycle. Eto na nga ang eksenang nadot na namin sa ospital. Kung tutuusin ay kakaunti pa yan dahil maaga pa, maya-maya lamang ay mas dadami pa ang tao dito. At para nga maiiwas namin si Bebe sa maraming tao ay dito na lang muna kami sa labas habang si Daddy ang nakapila sa loob. At kapag tinawag na ang aming number saka na lang kami papasok para kunin ang temperature at timbang ni Bebe. Medyo mahaba-habang oras din ang hihintayin bago pa man matawag ang aming number. Kaya habang naghihintay ay nilibang-libang ko muna si Bebe. Mabuti na lamang talaga at sanay na kami dito sa mga ganitong eksena. Kaya naman alam na alam ko na kung ano ang mga bagay na dapat dalhin para malibang kami habang naghihintay. Sinasadya talaga naming hindi makihalubilo sa maraming tao dahil iniiwas namin si Bebe sa anumang maaaring sakit na makahawa. Dahil sa mga panahong ito ay kritikal para sa kanya dahil nga anytime ay pwede na siyang maoperahan. Wala naman sigurong masama kung uunahin namin ang mag-ingat bago ang magsisi. Matapos ngang makuha ang temperature at timbang ni Bebe ay pwede na muna kaming umalis dahil ang kasunod naman ay maghihintay ng doktor na darating. At hindi rin namin alam kung anong oras darating ang doktor kaya habang naghihintay ay dito muna kami sa community park na malapit lang din naman sa ospital. Bandang 11:00 na nga ito at nagugutom na kami kaya naman kumain muna kami. Tamang-tama naman dito sa community park dahil meron ditong table at upuan kung saan pwede ka ngang kumain. At maganda nga dito dahil bukod sa malawak ang lugar ay napaka-presko ng hangin at maraming lilim ng puno ang pwedeng pagtambayan. At ang talaga naman pinakang gustong-gusto ko sa lugar na ito, bukod sa libre na nga ang pagpasok dito ay napakalinis pa ng lugar at meron nga ditong faucet kung saan nakikidayo ng ligo ang aking Bebe. At eto na nga po, tinamaan na ng antok dahil palibhasa nga ay napakaaga naming gumising kaya hinayaan ko na muna siyang matulog dito sa aming banig. Malakas nga ang hangin at malamig-lamig ang paligid kaya naman napahimbing na rin ang aming Bebe. At nang magising na nga at makapag-charge ang isang bata ay talaga namang punong-puno ng energy. Nangungulit nga dito sa mga estudyanteng nagpa-practice ng sayaw at saka dito sa mga naglalaro. Mabuti na lamang at mababait ang mga tao dito at nilalaro nila si Bebe habang ako naman ay nagliligpit ng gamit. Dahil kami ay papasok na sa loob ng ospital, hindi na gasinong mainit doon at kakaunti na rin ang tao. At nang sa wakas nga ay matawag na kami ng doktor para check upin sa Bebe at salamat naman po sa Diyos nakatanggap
nakatanggap kami ng magandang balita. Sa loob daw ng 2 to 3 weeks ay pwede nang maoperahan ang aming bebe. Hihintay na lang namin ang kanilang tawag, kaya naman kami ay dali-dali nang nagpunta sa bus terminal dahil ito ay last trip na, maiiwan na naman kami ng bus. 8:15 nga ng gabi ay nandito na kami sa aming bahay. Thank you Lord po sa napakagandang balita na natanggap namin sa araw na ito. At mabuti na lamang binigyan kami ng ulam ni ate, hindi na namin kailangan pang magluto.